Panginoon Diyos, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, maaari na tayong pumaupo. Hi. Ang sarap po pumuri sa Diyos. Amen po ba? Amen. Truly, God is good. Amen po ba? God is good? And all the time. God is good. God is good. Truly. Ayan po, magandang hapon po, New Gen Church. In case po nalilito at nagtataka po kayo kung bakit nasa bahagi na po tayo ng announcement at love offering, nagkakamali po kayo. So, hindi po ako MC for today. Ayan, bagamat I am appointed to be your speaker. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakilala po sa akin, ako pala si Rowie. I am one of the primary 12 leaders po ni Pastor Lawrence. So, I am a cell leader. Ako din po yung ministry head for youth MCs sa ating mga gawain sa kabataan na po. Meron tayong gawain po or service para sa mga youth. So meron din tayong mga MC po din doon. So I am also the ministry head for that. Ako din po yung ministry head for the technical sounds and lights. Ayan, I'm also part of the stage production. Yung mga nakita nyo po, may ikot-ikot po dyan. We ensure yung kaayusan po ng mga services po natin sa Sunday and Saturdays, no? So kaya makita nyo din every Sunday, makita niyo po kami ni Ate Hannibal, mga iba namin kasama na nag-MC din every Sunday dito. Ayan. Pero to be honest, no, kahit nakita niyo ako dito na tumatayo na sa harapan, ay kinakabahan din pa rin po ako. No, kahit naman sinutanong niyo po mga leaders po namin dito, no, even sila Ate Mars, kaya Atoy, every time po na tumatayo po kami sa harapan ay may kaba pa rin po. But we are thankful, no? We are privileged because nakita po natin na ating mga primary 12 leaders sa New Gen Church ay patuloy na ginagamit ng Panginoon Diyos in sharing the gospel. And I believe, no, every one of us, we are called to share the gospel because it is written in the book of Acts. It is written that sinabi ni Lord, you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and outer part of the earth. Ano po ibig sabihin nun? It means all of us, tayo po lahat, we are called to share the gospel of the Lord. Not only here in the pulpit or in the church, but also outside saan po tayo magpunta. Whether in the school, sa workplace, sa bahay, sa iyong mga kapitbahay po, we are called to share the message and love of God. Sabi nga sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ. Huwag natin ikahiya ang salita o mensahe ng Diyos. But before doon, no? So kahit na po nakita niyo po ay kami ay nagtuturo na nangangaral ng salita ng Diyos. Pero before talaga, hindi po talaga palabasa si Kuya Rowie ng Bible. Actually, even before, nung hindi pa ako Kristiyano, no? Even our family, hindi po talaga may palasimba. Ayan. But thankfully, meron po akong isang cell leader before na siya yung nagsilbing walking Bible ko to share yung mensahe ng Diyos upang ako ay magpatuloy sa proseso sa aking relationship with the Lord until ako ay nakapag-encounter way back 2014. O, tagal na, no? 2014. And that day when I encountered Jesus, truly I can say that totoo at buhay ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nagpatuloy po ako sa process, sa aking relationship with the Lord. And I started as 1728 ni Pastor. No? 1728 ako ni Pastor Lawrence. Student pa lang ako noon, nag-aaral pa lang ako. But along the way, I became his primary 12. Ngayon, 10 years na po ako sa aking panampalataya. And why? Bakit po nandito po ako? Bakit ako na yung nakakapagmensahe ng salita ng Diyos? Bakit po nandito pa rin ako sa New Gen Church? It's because of that one person. No, actually, not only one, pero yung cell leader ko noon, nagpatuloy po na nagpa-follow up po sa akin, nagko-coach, nagme-mentor. Even na po tinataguan ko siya before. No? Sinasabi, oh, church tayo every Saturday, Sunday. Tinataguan ko po siya. Hindi pong tinatext ako, youth service tayo, youth explode tayo. Sinasabi ko, may lakad kami eh. Pero, actually, nasa bahay lang ako. Pag pumunta naman siya sa bahay para i-home visit ako, ano naman yun? Pag nakita ko siya, sasabihin ko kay mama, uy, sabi mo wala ako. Sabi mo umalis ako. Pero yung sa totoo lang, nagtatago lang po ako sa bahay. Yan. Pero because of that person na nagpatuloy sa akin mag-consolidate, mag-follow up, nag-encourage sa akin to share yung mensahe ng Diyos, ako'y napagpatuloy sa aking proseso. And even other walking Bibles in my life, which is like mga mentors ko dito sa church, the likes of Ate Mars, Ate Glay, Kuya Atoy, na tumulong sa akin, lumago aking panampalataya. Thankful ako sa kanila na pinadala si Lord sa kanila, sa akin. Ayan, sorry, nabulol ako, no? Pinadala ni Lord ang mga tao ito sa akin upang tulungan ako na makaroon ng relationship at makilala sa Panginoon Diyos.
Sino dito na yung nagpapasalamat din na meron nagsilbing walking Bible sa kanilang buhay? Kaya nandito ka na yun, nakakapagpuri at nakapagsamba sa Panginoon. Magsabi po ng amen. Amen. Are you thankful for that person na pinadala ni Lord? Not because, kung hindi dahil sa taong yun, wala ka na yun dito. Kung hindi dahil sa taong yun, hindi mo na-experience yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya pag ngayon sa umaga nito, sa hapon na ito, ang pag-usapan natin is all about walking Bible versus walking dead. Dati nung hindi pa ako Kristiyano, meron akong pinapanood na series noon. Yung sino nakakalam po dito yung Walking Dead? Meron po ba? Taas kamay, ayan. Ayan. Nung hindi pa ako Kristiyano, pinapanood ko po ito yung Walking Dead series. No? It's all about zombies. Ayan. Kaya po, siya tinawag na Walking Dead. Pero ano ibig sabihin po ng isang zombie? Ano po yung traits or characteristic ng isang zombie? So makita po natin in the next slide what it means to be like a zombie. Ayan. So makita po natin what it means to be like a zombie. Number one, ang isang zombie, kahit po ay zombie po yan, ay nakakalakad po yan. Whether pasuray-suray po yan, no? Pero na yun, sa mga ibang pelikula, iba na yung mga zombie na yun, nag-level up, no? Kaya nang tumakbo. Mabilis na po yung mga zombie na yun. Pero before, mga old version ng mga movies or mga series ng zombies, mabagal eh. Pasuray-suray mga zombie, pero na yung mga zombies, ang bibilis na tumakbo. Also, ano pa yung ibang characteristic ng isang zombie? They can also see. Nakakita po sila. Amen po ba? Parang isang normal na tao, even they are zombies, they can also see. They have that sense of sight. And also, just like an ordinary and normal person, they can also hear, nakakarinig po sila. They can also smell. Pero ano po yung difference po ng isang zombie sa isang normal na tao? Yes. They can walk, they can see, they can hear, they can smell, but they are dead. Patay po sila. Pero alam nyo ba, tayo din mga tao, para din tayo mga zombies. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang zombie yan? Puyat lang po yan, huwag niyo pong i-judge, no? Puyat lang po yan. Pero kidding aside, ayan. Bakit ko nasabi po na tayo bilang mga tao, even though na not literal we are zombie, para tayong mga zombie because even though you are a person, no, kahit na po tayo ay nakakalakad, nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy. A person without Christ, without Jesus Christ in their lives, parang zombie po yan. They can walk, they can see, they can hear, they can smell, but they are spiritually dead. Patay po. Kaya po si Jesus, when He came to the world, gusto niya magkaroon buhay ang mga tao. Sabi nga sa John 10:10, no? Ano sinabi ng Biblia? John 10:10, the devil came to kill, to steal, and destroy. But Jesus said, but I have come so that they may have life. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay. Not just life, but an abundant life. A life to the fullest. So ibig sabihin, tayo bilang mga tao, we are not designed to be forever dead. We are not designed to be a walking dead, a zombie, a spiritual zombie. That is why all of us here right now, we are called to be a walking Bible. In the next slide, what does it mean to be a walking Bible? Kasi kanina pa sinasabi ni Kuya Ru ang salitang walking Bible. Ano ba yung isang tao o ano ibig sabihin ng isang walking Bible? In the next slide, yan, pakita po natin yung next slide. Ayan, so what does it mean to be a walking Bible? A walking Bible is someone who lives out biblical teachings so deeply that their actions and words consistently reflect Christian values. Pa next slide po, they have a strong understanding of Scripture, embody its principles. Ayan. Pakita po natin yung slide para po nakakasunod po yung ating mga kasamahan. Next slide. Ayan. So when you say a walking Bible, again, is someone who lives out biblical teaching so deeply their actions and words consistently reflect Christian values. They have a strong understanding of Scripture, embody its principle. Inspire, I want to emphasize this one. Inspire others through example and demonstrate unwavering faith in God. This person serves a visible example of God's love and guidance everyday life. Ano po ibig sabihin nun? Kasi marami pong mga tao na yon, they don't read the Bible.
Maraming mga tao po na yun, they don't have relationship with God. Marami po mga tao na yun, hindi po talaga nagsisimba. And just like me before, no, na hindi ako nagbabasa ng Bible, hindi ako nagsisimba, how will I know who is Jesus? How can I have that relationship with God? Kung ako mismo, hindi ako nagbabasa ng Bible. Isipin mo yung high school ako, na-experience ko yung meron nag-aabot ng Bible sa eskwelahan namin. Hindi ko naman kinukuha. Kung meron man kaming mga Bible, hindi ko naman binabasa. Di ba? So, even our family noon, hindi man din kami pala simba every Sunday. So, if like me, na hindi ako nagbabasa ng Biblia, hindi ako pala simba, how can I know the word of the Lord? How can I have that relationship with God? Ang gagamitin ni Lord, hindi ang Biblia, but a person. That is the walking Bible. Siya mismo po ay siya magiging instrumento ng Panginoon Diyos upang yung mensahe niya, yung pag-ibig niya, ay maiparating niya yung mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. So all of us here, we are called to share the love of God. All of us here, we are called to share the message coming from the Lord. Yan. Sandali lang po, ha. Wala pa rin ang ating PowerPoint. Sige. So, sabi ko nga kanina, kung wala po yung mga taong ito, yung mga walking Bible, sino po yung mga walking Bible na ito? That's you and me. Tayo po, magsisibing tayong Biblia sa may ibang tao na pamamagitan sa ating mga buhay, makakilala po sila sa Panginoon Diyos. In our Bible text po sa Ezekiel, wala pa ating PowerPoint, no? Sa book of Ezekiel, on Ezekiel 37, verse 4 to 10, this is the story of Ezekiel where God shows him a vision of the valley of dry bones. In the book of Ezekiel, si Ezekiel po, isa siyang propeta. No? And that time, merong pinakitang vision po ang Panginoon Diyos sa kanya, which we can see in our Bibles sa chapter 37, verse 4 to 10. Wala pa rin. Sige. Sige, punta po tayo sa Bible verse natin. Babasahin ko muna po, no? So, on Ezekiel 37 verse 1 to 3, sabi niyo po dito, "The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and saw great many bones on the floor of the valley. Bones that were very dry." Ano yung nakita po ni Ezekiel? May nakita po si Ezekiel, may pinakita si Lord sa kanya. Isang valley po, isang lugar, punong-puno po ng mga buto. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "Sovereign Lord, you alone know." On verse 4 to 6, then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So, ang sinabi ni dito, nag-prophesy si Ezekiel na unting-unting itong mga buto na to, nagkadikit-dikit at nagkakaroon na po ng laman. On verse 7 to 9, sabi niya dito, Ezekiel 37 verse 7 to 9, "So I prophesied as I was commanded, and I was prophesying, there was noise, a rattling sound, and the bones come together, bone to bone." Verse 8, "I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Note that the Lord has spoken, and I have done it, declares the Lord." So, nagkaroon na po ng laman itong mga buto na to, pero wala pa rin pong buhay. On verse 9, sabi niya dito, "Then he said to me, prophesy to breathe. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breathe from the four winds and breathe into this lane, that they may live." So I prophesied as he commanded me. Breathe, a breath entered them. They came to life, stood up on their feet, a vast army. Ano po nangyari po dito? Nakita po natin, yung po mga buto, nagkaroon ng laman, at yung mga nagkaroon ng silang laman, nagkaroon ng katawang tao po, unting-unti po sila nagkakaroon ng buhay. So, what does it mean in this verse ng pagiging dry bones? Ano po yung dry bones? Ano po gusto sabihin ng Panginoon Diyos kay Ezekiel through this vision?
When you say dry bones represent the hopeless and lifeless state of the people of Israel. Kasi at that time, ang bansang Israel po, they were exile. When you say exile, pinapaalis po sila sa kanilang syudad. Sino po na-experience po dito yung pinapaalis po sila sa sariling bahay nila? Tapos yung tipong di mo alam sa katitira, di mo din alam saan kakuha ang budget, parang pangrenta, pambili ng bahay. At that time, you feel hopeless, no? At that time, you feel, saan ba ako pupunta? Saan ako pupulutin? Imagine the emotions and feelings of the nation of Israel na sarili ng bansa, they are at exile. No? So at that time, the Israel is at their hopeless and lifeless state. Pero sabihin dito, while the breath, what does it represent? While the breath represents the Spirit of God that brings new life and hope, this vision is a powerful reminder that even the darkest of times, God can bring new life and hope to those who have lost it. Sino na yun po dito yung mayroong pinagdadaan din na dry moments in your lives? Probably mayroon ka pinagdadaan in your family, personal, no? Yung when you say dry moments, as in meron kang pinagdadaang pagsubok. Alam niyo, kahit ano man yung sitwasyon po na meron tayo, ano man mga sitwasyon na pinagdadaan po natin, whether that's hopelessness, lifeless state, yung dry state, pero ano sabi po ng Panginoon in the vision of Ezekiel, sabi niya dito, I can bring new life and hope to those who lost it. Kaya kong ibigay isang panibagong pag-asa, panibagong buhay sa mga naliligaw. So in our lives, we can experience different kind of dryness. Iba-iba po klase po, no? Kasi lahat po tayo, as a person, as a Christian, sabi ni Kuya Herald before sa kanyang preaching last time, bilang isang Kristiyano, doesn't mean you're a problem-proof. Doesn't mean exempted ka na sa problema. Doesn't mean na it's all about happiness lang. Kasi as a Christian, you're still a person at dadaan ka pa rin ng pagsubok sa buhay. So what are these mga dry moments we can experience in our lives? Number one is financial. Sino dito po ganito yung bank account nila na yun? Diba? Kahit naman po ako siguro, maiiyak po ako kung makita ko yung bank account ko pagbukas ko ng online banking ko, no? 100 na lang. Sakto-sakto, kakasahod lang na po. Kasi ang bilis. Pagdaan po ng bangko, shoo! Wala na po. Mapapaawit ko, okay, bilis naman maglaho ng... Ang bilis po maubos po ang ating pera, no? Kasi imagine nyo po, no? Ang dami po ng bilihin po na yan, ang tataas po ng bilihin po na yan. Mga mamis, di ba ang hirap po mag-budget po ng pera po na yan, lalo ang tataas po ng bilihin. Imagine mo yung groceries. Magkano po yung grocery na yan? Wala na po siguro mabibili na ganun karaming grocery sa 1,000. Tama po ba? Kaya nga po 3,000 po yan, parang isang plastic o dalawang plastic bag lang po yung mabibili po natin sa ating groceries na yun, no? So imagine that, ang bilis po maubos po yung pera sa taas po ng bilihin po na yun. So tayo, we can experience that kind of financial dryness in our lives. Probably kayo po nagtatrabaho po kayo. You are working. Ang tagal mo na sa trabaho pero hindi ka na-promote. Hindi ka umaangat sa iyong posisyon. Or probably mangat ka nga sa posisyon mo pero hindi tumataas ang sahod. Dagdag trabaho lang, hindi dagdag sahod. Probably, isa kang nag-aaral na yon. You're a student and you're struggling in terms of financial. Yung tipong, gusto mo naman mag-aral eh. Pero hirap ka kasi kapos si mommy, kapos si daddy. Every time na hingin ka ng baon, nahiya, ikaw na mismo mahiya kasi alam mo, kapos kayo. Di ba? Ang hirap po na gusto mo mag-aral pero alam mo, hindi sapat yung pera na kailangan nyo upang i-support yung studies mo, yung finance needs mo sa school, mga projects, mga requirements. Na yun po, magkano na po yung tuition po na yun sa mga eskwelahan. Lalo kung sa private school. Sa Holy po, magkano na po yung tuition na yun. Sa Holy Palm po, magkano po yung tuition po na yun. Di ba? Ang tataas na po, no? So siguro, aabot kayo siguro 100,000 semester sa college. Imagine that, 100,000 po kung papaaral po kayo sa mga private school. Kung nais po natin makapag-aral sa mga private school. Probably you have that business. Until now, hindi ka pa rin pinapalad. No? Lagi ka nalulugi. Hindi nagbo-boom yung negosyo mo. Kahit anong gawin mo, yung negosyo mo lalaging at the rock bottom. Pero alam niyo, ako personal prayer ko, yung tipong pag nag-shopping kami, nag-grocery po kami, yung di ka na tumitingin ng price tags. Sino gustong gano'n? Yung every time mag-shopping kayo, mag-grocery, hindi na kayo tumitingin ng price tag. Basta check out agad. Ang sarap po nun, no? Hindi mo na iniisip ang mga gastusin mo, basta check out na ng check out. Yan yung prayer ko na, Lord, I pray that you bless me financially. And when God bless you financially, He will make you a blessing to other people as well.
Alam niyo ba, sabi sa book of Philippians, He will supply all of our needs according to His riches in heaven. Ano ibig sabihin po nun? God can bless us. Kaya niya itugon lahat po ng pangailangan natin. Whether that in your school, in your family, in your workplace, in your ministry, God will supply all of our needs. Amen po ba? Next, second, ano po yung mga dryness na mga experience natin? Health. No? Mahirap po magkasakit po na yan. Agree po ba kayo? Kasi pag nagkasakit po tayo, anong unang matatamaan po dyan? Bulsa po, pera. Kasi imagine nyo po, magkano po yung check-up po na yun sa doctor na yon? 300? 500? Depende pa po sa hospital yan kung saan kayo magpapa-check up, no? Kung lalo kung private hospital. Siguro yung mga iba abot ng 700, 1,000 peso. Imagine nyo, wala pa po doon yung lab test. Wala pa po yung gamot doon. Magkasakit ka lang, magkano lang. Na-experience ko yung kapatid ko po ng babae nung way back high school pa ako na operahan po siya due to appendicitis. Tinanggalan po siya ng appendix. Umabot kami ng hundred of thousands. Though meron pong PhilHealth, pero part lang po yun na natanggal o nabawasan po sa cost po namin. Pero still nag-cost po kami hundred of thousands. Plus pa yung mga medicines na kailangan niya for her recovery. Ang hirap po, yung months and years mong pinagtrabaho ng pera, isang iglap lang na nagkasakit ka, nagastos mo for your recovery, for your health. Kaya ako, prayer ko po no, na sa akin, as a family ko, pinagpipray ko, Lord, wag po mo hayaan magkasakit ang family ko. Yung major talaga. Kasi I believe health is wealth. Agree po ba kayo that health is wealth? Amen. But I believe when we ask God, He will protect His people. Kasi tested and proven na po yun even in the Bible, where God protected Moses and the nation of Israel in the angel of death during the Passover. That's one. Number two, God protected Noah and his family during the flood. Third, God protected Joshua during his battles and wars to conquer nations. Makita po na natin dito, sino binibless ni Lord, sino pinaprotektahan ni Lord. Hindi lang yung taong yun. Pinaprotektahan din ni Lord yung family niya. God can protect you and your family. Kaya po tayo pag-pray po natin na Lord, protect me and my family members. Protect mo yung nanay ko, yung tatay ko, yung anak ko, yung family ko. Pray that you are protected and guided by the Lord. Second is family. Third is family. Dito naman po is probably you are experiencing struggles in your relationship. Whether husband to wife, wife to husband, or probably anak sa kanyang mga magulang. Or probably you are a result of a broken family. Hiwalay si nanay, hiwalay si tatay. Magkaiba ka every week. This week, nakay nanay ka. Next week, nakatatay ka. Or mismo, wala ka na sa pudar ng nanay at tatay mo. Nasa kamag-anak ka, nakay tita, tito, because you are a result of a broken family. Or probably, meron po dito na yon until this day, meron po kayong kinakasama ng loob sa isang tao, part of your family members, whether that's your mom, your dad, kapatid mo, anak mo, tita, tito, lola, until now, hindi mo pa rin kinakausap yung taong yun kasi meron kang hinanakit, meron kang galit, or yung taong mismong yun may galit din sa iyo. But I tell you this, God is a God of restoration. Amen? Kaya niya ayusin po yung situation ng family po natin. Ano man po yung pinagdadaan ng pamilya po natin, ano po yung sitwasyon na meron po yung pamilya natin, God will restore your family. God will restore the relationship between your family members. Sa mom mo, sa dad mo, for God is a God of second chances. Kaya niya ayusin po yung sitwasyon sa ating pamilya if we just allow God to restore it. Next is yung career and business. So nabanggit ko na po ito kanina, no? Probably whether you're in a workplace, nasa business ka, God can bless you. God will bless you so that you will be a blessing. Sabi nga sa Genesis 12:2, I will bless you so that you will be a blessing. Pag pinagpala po tayo ng Diyos, hindi lang yung blessing para sa iyo lang. You will be a blessing to your mom, your dad, sa mga anak mo, sa family members mo, sa church, sa mga disciples. You will be a blessing. And they will know that our Lord is a living God. Ang Diyos natin ay buhay at totoo kasi makita po sa atin na tayo ay pinagpapala. Amen po ba? Because our God is not a poor God. Amen po ba? Our God is rich. Agree po ba kayo doon? If you agree, magsabi po ng amen. Amen.
And lastly, what part of we can experience dryness? Ito yung tinatawag na spiritual dryness. Probably you are lost and you don't have that personal relationship with God. Ligaw ka po na yon. You are looking for hope. You are looking for a purpose in life. Yung feeling na, alam mo yun, yung kahit gano'n ka ng kayaman, gano'n ka successful in life, nasa yun na lahat, pero there is still lacking in your heart. Ano po yung kulang na yun? That is Jesus. Kapatid, you need Jesus in your life. Alam mo, hindi aksidente nandito ka na yun. May plano po ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know my plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a good future." Yun ang pangako po ng Diyos, and He will do it. Or probably naman po, matagal ka ng Kristiyano. 5 years, 10 years ka ng Christian, matagal ka na dito sa New Gen Church, pero kumusta na ba ang relasyon natin sa Panginoon Diyos? Nanlalamig ka na ba, kapatid? Kumusta na yung faith mo sa Panginoon Diyos? Dati ang init mo kay Lord, kung saan may gawain, nandun ka. Kung nasa ng cell group, nasa ng care group, always present, you are always there. Pero na yun, pinapollow ka pa rin ni mentor. Pinapollow ka pa rin ni pastor. Tinataguan mo na si mentor, tinataguan mo si pastor, pastora. I will tell you this, no? Whatever mga nagawa natin sa nakaraan, ano man nagawa natin before, whoever we are, whatever we did in the past, God loves you. Amen po ba? Mahal po tayo ng Diyos. That's why He gave Jesus for us so that we may have life. God sent His Son, Jesus, and He died on that cross for us to live a life of abundance. Sabi sa Bible, He is faithful and just to forgive if we return to the Lord. If you need revival, ask. If you need restoration, ask. If you are spiritually dead, He will give you a new life and hope. Then God can use you, can use us upang ang ibang tao din ay makakilala po sa Panginoon Diyos. Yung testimony mo, ano man yung pinagdadaanan mo na yan, that will be your testimony para ibang mga tao may inspire din and they will know totoo po ang Panginoon Diyos. Amen po ba? So now, how can we restore our dry bones from walking dead to walking Bible? Paano po tayo i-restore ng Panginoon Diyos? What can we do so that hindi na tayo mamuhay bilang isang walking dead? Bagamat we will live as a walking Bible, God can use us in our lives. Number 1 is being moved by God's Spirit. Sabi sa Ezekiel 37 verse 1, "The hand of the Lord was on me, and He brought me out of the Spirit of the Lord, and He set me in the middle of the valley of, it was full of bones." Ano makita po natin dito? Ezekiel was moved by God's Spirit. He was guided kung saan siya pinapapunta ng Panginoon Diyos. But what it means to be moved by God's Spirit? Kasi we cannot move by God's Spirit if we don't know who is God. Agree po ba kayo nun? Kaya ang tanong ko po na yun dito sa hapong ito, are you saved? Do you have that relationship with the Lord? Because God is a spirit, we need to worship Him in spirit and in truth. Probably kahit na matagal ka na Kristiyano, no? Probably 10 years, 5 years ka na. Tanong ko din, how is your relationship with God? Not just a relationship, but it must be true and genuine. Dapat totoo po yung relasyon po natin sa Panginoon Diyos. Kasi pwede ka tumatay po dito sa harapan, tumutugtog ka, umaawit ka, nangangaral ka, pero yung puso mo ay malayo pa sa Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Lord Jesus on the Bible, di ba? Nung nakita yung mga tao nagpupuri, ano sabi ni Lord Jesus? "They worship me by their mouths, but their hearts are far away from me." Nagpupuri ka, pero ang puso mo ay malayo sa Diyos. So church, how is our relationship with God? Sabi sa Joshua 3:5 on the next slide, "Consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do," ano sabi? "The Lord will do amazing things." Kaya pala hindi tayo umaangat because we rely in our own strength. Kaya pala tayo di umaasenso. Kaya pala di tayo pinagpapala kasi kulang tayo ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kasi who is the source of our blessing? Isn't God? Isn't God is the source of our blessing? Kaya trabaho ka ng trabaho, hindi ka umasenso, business ka ng business, hindi ka umaangat because you don't have God. If you want to have that amazing things to happen in your life, allow God to come in your life. Sabi sa Bible, sa Book of Revelation, "Here I stand at the door and knock.
Ano yung pintungan? That's your heart. Si Lord kumakatupon na yun sa gabing ito, sa puso po natin. Whether you're a first-timer or matagal ka na pong Kristiyano, God is knocking. Knock, will you let me come inside your life? Kasi if tama po yung relationship po natin, maayos po yung relasyon po natin sa Diyos, makikita po yan in how we submit, makikita po yan sa buhay po natin, at makikita po yan sa testimony po natin. So how is our relationship with God? How is your testimony? Probably nandito ka every Sunday, pero paglabas mo ng church, Monday to Saturday, sino ka ba paglabas mo dito? So the question is, how is your relationship with God? If we want to be moved by God's Spirit, you have that right and true relationship with God. Number 2 is, listen and declare God's word in your life. Sabi sa Ezekiel 37 verse 4, then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. Ano makikita po natin dito sa verse na ito? Makita po natin na kung ano po yung sinasabi ng Diyos kay Ezekiel, sinasabi niya. Hindi lang po sinasabi, dinideclare, pinaprophesy niya. Ano po ibig sabihin nun? Kasi tayo minsan, marami tayong narinig mga tinig po sa labas. Lalo yung tinig ng demonyo. Amen po ba? Probably sinasabi ng demonyo, wala ka ng future. Wala ka ng hope. You are a failure. You are sick. You are hopeless. Then declare what God says in your life. Ano po sabi ng Panginoon Diyos? Ano sinasabi ng Biblia sa iyo? Ito yung sinasabi ni Lord. Ano yung sinasabi ng Bible sa iyo? That you are more than conqueror. You are blessed. You are forgiven. You are loved. You are free. You are a child of God in Jesus' name. Amen po ba? You have to declare kung sino ka. Sabi nga po ng awit natin kanina, I am who you say I am. Ano po yung sinasabi ng Diyos kung sino ka sa paningin niya? Kasi minsan tayo, mas pinapakinggan po natin yung boses ng mundo kesa sa boses ng Diyos. Kaya bilib ako sa isang kwento na kasama natin dito sa church, no? Siya ay nagpa-check up po at na-diagnose po siya. Sinabihan siya ng doktor na meron ka ng sakit at mukhang malabo, wala nang chance na gumaling ka pa. Pero si Lord, nagsalita siya sa kanya. Ano po sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya? Sabi ni Lord sa kanya, anak, tandaan mo, doktor lang siya, Diyos ako. Sinasabi ng mundo, hindi ka nagagaling. Just like the bleeding women, no? Ilang taon siyang dinudugo. Wala na siyang pag-asa. Sinasabi ng mga doktor, wala ka na pag-asa, hindi ka nagagaling. But when he met Jesus in her life, gumaling siya. Yun yung sinasabi ng mundo. Hindi ka nagagaling, wala ka na pag-asa. But God says, doktor lang siya, but I am still God. Ako pa rin ang Diyos sa buhay mo. Greater is He than He is in this world. Amen po ba? Higit pa siya. Kung ano man patinig na marinig natin sa mundo, probably sa mga kaibigan natin, barkada natin, even your own voice, or tinig ng demonyo. Greater is He is in this than He in this world. Sabi sa next slide, don't allow the circumstances to speak louder than God's words. Huwag mong hahayaan yung situation mo na yon ang magdikta, kundi ang salita lamang ng Panginoon Diyos. In the next slide, sabi sa Kawikaan, no, ang ganda ng verse nito sa Book of Proverbs in Tagalog, sabi niya, sapagkat kung ano iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Church, what we declare is who we will become. Again, church, what we declare is who we will become. Kaya dapat nagbabasa po tayo ng Bible po natin. So tanong ko po, kumusta na po yung devotion po natin? How is our reading of our Bibles? Nagbabasa pa po tayo ng ating mga Biblia. Magsabi po ng amen po. At kumusta po yung iba? Parang tahimik ah. Lahat po na nagbabasa ng kanilang Biblia, magsabi po ng amen. Amen, no? Kaya we have to know God's word kasi the Bible has all God's promise in our lives. Kahit ano gawin ng demonyo, kahit i-tempt tayo ng demonyo, hindi tayo malinin lang. Anong ginawa po ni Jesus when he was fasting 40 days and 40 nights? He was tempted by the devil. Anong ginawa ng devil? Ginamit ng demonyo yung salita ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kaya mong gawin itong batong ito maging tinapay. Pero anong sinabi ni Jesus? Anong ginawa niya? He also used the word of the Lord. But it's also written,
Man should not live by bread alone, but with every word of God. Ginamit ng Panginoong Jesus ang salita ng Diyos din to battle Satan. Kaya dapat po alam po natin ang salita ng Panginoong Diyos sa ating buhay. And we will know what God says, ano yung blueprint, anong plano niya sa ating buhay. Number 3 is, take action. Take action, do what you need to do. In Ezekiel 37 verse 7, sabi niya dito, so I prophesied as I was commanded. As I was prophesying, there was noise, a rattling sound, and the bones come together, bone to bone. In this verse shows, makita po natin kung ano po sinabi ng Panginoon Diyos kay Ezekiel, ginawa po niya. Kung anong inutos ni Lord kay Ezekiel, sumunod si Ezekiel. Kasi sa buhay po natin, bilang isang Kristiyano, hindi po pwede puro faith lang. Even the Bible says, faith with no action is dead. Pray ka ng pray pero walang halong action. Hindi po pwede po ganon. Hindi pong, Lord, nagpipray po ako, sana pumasa po ako sa exam ko bukas, pero di ka nag-review. Ano yun? Diba? Church, hindi po pwede yung puro faith lang, prayer, pero wala pong action. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. God will do His part, but you also have to do your part. Kaya, just like Ezekiel did what God told him until nakikita na ni Ezekiel, unting-unting nangyayari ano sinasabi ng Diyos. Church, huwag tayong titigil sumunod sa Panginoon Diyos hanggang wala tayong nakikitang resulta. Sabi nila, nakakapagod maglingkod kay Lord. Nakakapagod mag-ministry. Totoo po yun, nakakapagod po. Opo, nakakapagod po mag-discipleship, nakakapagod po mag-ministry. Pero kahit nakakapagod, it's a privilege. It's a fulfilling experience po, makapaglingkod po sa Panginoon Diyos. And whatever we do, no, ano man po ginagawa natin sa Panginoon Diyos, aanihin po natin lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Sino dito naniniwala na lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon Diyos, aanihin po natin? Diba sabi sa Bible, we will reap what we will sow. Kasi lahat po ng sinasabi ng Diyos, lahat po ng pinapagawa ng Panginoon Diyos sa atin, para sa atin din po. Agree po kayo doon? Para sa ikakabuti po din natin. Wala pong ipinapagawa ang Panginoon Diyos na ikakasama na po natin. Wala pong pinapagawa ang Diyos na ikakahamak mo. Lahat po ng sinasabi ng Diyos, this is for our own benefit. Amen po ba? Kaya huwag lang tayo titigil at susuko. Sabi sa Galatians in chapter 6 verse 9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. In due season, in God's time, we will reap of what we sow. Sabi din sa Philippians verse 1 to 6, being confident of this, that He began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ano yung pagbisibin na ito? Ang ganda ng verse nito, no? It just show na pag meron sinimulan si Lord sa buhay po natin, tatapusin niya hanggang meron siya makitang resulta sa iyo. Hindi ka iniiwan ni Lord sa ere. Probably mga ibang tao, iniiwan ka sa ere. Diba? Pag ano na, laglagan na eh. Pero si Lord never kanya iwan sa ere. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Sabi nga, my word will not return to me void. Pag sinimulan niya sa buhay mo, tatapusin po niya. Probably yung ibang tao, sinukuhan ka na. Wala ka ng chance. Di ka na magbabago. Si Lord, never kanya sinukuhan. Never kanya tinuldukan. Sabi dito on the next slide, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Church, wag po tayong titigil hanggat di po natin nakikita yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang titigil hanggat di mo nakita yung pangako ng Diyos sa buhay mo, sa family mo, sa career mo, sa business mo, sa ministry mo, sa discipleship mo. Allow the plan of God to fulfill in your life. Just don't stop. Huwag po tayong titigil, church. Kasi si Lord, never siya titigil para sa iyo. Minsan tayo sumusukos kay Lord, pero si Lord never kanya sinukuhan. Amen po ba? Kaya dito po magtatapos na yun sa next slide po natin in our remaining slide. This is the promise of the Lord sa bansang Israel, sa kanyang mga tao.
Sabi niya sa Ezekiel 37 verse 11 to 14, this is God's promise to Ezekiel and to Israel. Sabi niya sa verse 11, then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. Sinising Israel? Tayo din po yan. Eugene Church, tayo din po yan. Palitan ko ha. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of New Gen Church. They say our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. My people, New Gen Church, I am going to open up your graves and bring you up from them, and I will bring you back to the land of Israel. Sabi niya sa verse 13, ang ganda ng verse na to, no? Verse 13 to 14, sabi niya, then you, my people, will know that I am the Lord. When I open up your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live. Ano sabi ni Lord? And you will live. Minsan pa, and you will live. Sabi niya, and I will settle you in your own land, then you will know that I, the Lord, has spoken, and I have done it, declares the Lord. Sarap ng pangako ng Lord, no? Hindi niya tayo sinisukuan. Probably, just like the nation of Israel, you are going through that dry moments. You're complaining, you're saying, Lord, we are dry bones. We are dried up. Our hope is gone. Pero ang sabi ni Lord, I will put my spirit in you and you will live. Church, probably ganito tayo na yun, no? In the next slide, makita po natin. Probably you are like a zombie. You are hopeless. You are lost. Probably matagal ka ng Kristiyano na minsan ka nang nanlamig, napahiwalay. Dati ang init-init mo, pero napalayo ka. Probably you are tired. Pagod ka na ba? Alam ni Lord yung every day, every night na iniiyak mong problema. Yung mga kwento na hindi mo makwento sa mentor mo, sa family mo. Alam ni Lord yan? Alam ni Lord lahat ng iniiyak mo dyan sa kwarto mo pag mag-isa ka na lang. Lahat ng mga pinagpe-pray mo. Probably you are spiritually dry, nanlalamig ka. But when we turn to God, God is waiting. Naghihintay lang siya. Nihintay niya lang tayo mismo ay bumalik sa Kanya. But when we turn to God, in the next slide, ayan po. And when we turn to God, from a walking dead, we can be a walking Bible. Hindi ka na spiritually dead. Hindi ka na spiritual zombies, but you will be a vast army. You will be a walking Bible, a living testimony. God will use you. Walang paki si Lord kung ano naging nakaraan mo. He will still use you for His glory. Why? Lord, di naman ako deserving Dami ko pagkakamali. Dami ko ng kasalanan. Lord, I am lost. Paano ko tutulungan yung mga ibang tao na makilala sila sa'yo? God will restore you and He will use you to be a walking Bible, a living testimony. Just allow God to take over. Return to God. Then you will know that it is the Lord has spoken and He have done it. Sa oras na ito tayo yumuko at malangin. If you are here for the first time, probably pagod ka na, probably just like a zombie, you're in the state of a hopelessness. You're lost sa life mo. Marami ka ng pinagdadaanan. Pagod ka na. Sabi sa Matthew, sabi ni Lord, come to me who are weary and carry heavily burden, and I will give you rest. I tell you this, God loves you, and He loves you, and He wants to change your situation right now. But you must have a true relationship with God. Gusto ni Lord magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. And if you're here for the first time and you want to have that relationship with God, I encourage you to follow this prayer. Panginoon Diyos, inaamin ko po
na minsan ako'y nagkulang na minsan ako'y nagkulang at ako'y nagkasala laban sa iyo. at ako'y nagkasala. Lord, salamat po Lord, salamat po kasi patuloy yung pag-ibig mo, sa patuloy na pag-ibig mo pinapamalas mo sa aking na buhay. pinamalas mo sa aking buhay. Sa oras na ito, Diyos, Sa oras na ito, O Diyos, inaamin ko po inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. na ako'y isang makasalanan. Patawarin mo po ako, O Diyos, Patawarin niyo po ako, O sa Diyos, lahat ng aking pagkukulang sa lahat ng aking at pagkukulang aking pagkakamali. at pagkakamali. Isulat niyo po ako Isulat niyo po ako sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita, Tinatanggap kita, Panginoong Isus, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. at sariling tagapagligtas. Amen. And if ikaw na may matagal ka ng Kristiyano, you're experiencing dryness in your life, just like yung mga example po natin, whether in financial, in health, in your families, in your discipleship, na God is faithful. Handa ka lang bumalik sa Kanya. Allow God to restore you. Allow God to take control. And if you want to restore your life to God, from walking dead to walking Bible, I'd like to encourage you to follow this prayer as well. Kung matagal ka ng Kristiyano, you want God to take over right now. Pagod ka na. You want God to take over. Dati, laging will mo. Yung gusto mo yung nasusunod. And you realize, Lord, hindi ko na kaya. And right now, follow this prayer. Panginoon Diyos, naamin ko po Inaamin ko po na marami na akong pagkukulang. na marami na akong pagkukulang. Minsan na akong nanlamig, O Diyos. Nanlamig, O Diyos. Akala ko, Akala kaya ko on my own. kaya ko. But right now, thank you for your word. Right now, thank you for your Na-realize ko, Lord, na even though I can walk, I can see, I can hear, I can smell, but spiritually, Lord, I am dead. So, Lord God, I allow you to take over. Take over my life, Jesus. Not my will, but let your will be done. Restore me, O God, from a walking dead. Isang buhay pagod, isang buhay tuyo, into a walking Bible, and allow to use me for your glory alone. Ano man yung experience ko, Lord, heal me, Lord God. Ano man situation ko, Lord, restore me, O God. I allow you, Lord Jesus. Holy Spirit, take over. Lord, I thank you. I honor you. In Jesus' name, amen. Tayo po ito may... Dito po tayo uli sa ating tithes and love offering. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung 2 Corinthians 9:6-8. So sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong mga pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So tulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, kung tayo ay magbibigay ng marami, ay tatanggap din tayo ng marami. At kung konti ang ibinibigay natin, ay kakaunti din ang ating tatanggapin. Hindi po ito sa halaga ng pera na ibinibigay natin sa Diyos, kundi gaano karami at kalaki ang pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera sapagkat siya ang may lalang ng lahat at ang nais po ng Diyos ay makita niya ang ating mga puso. Mas magagalak po ang Panginoon kung tayo ay magbibigay ng may masayang puso sa ating mga tithes and offerings. Huwag po natin panghinayangan ang mga ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, sa mga kapwa natin at sa Kanya, sapagkat ibinabalik niya ito ng mas higit pa sa mga inaasahan natin, even hindi man natin ito deserve or hindi man natin ito hinihingi. He is a generous God. And ako po, napatunayan ko na yan. Nung ako po ay nagtayo ng business ng perfume, sabi ko, Lord, palakihin mo at pagpalain mo ang business na ito upang maging pagpapala din po ako sa iba. And indeed, God answers my prayer.
And sa sobrang generous ni Lloyd, hindi lang niya po pinalaki yung business namin, kundi binigyan niya pa po ako ng factory and binigyan niya po ako ng marami pang mga customers. Marami rin po kaming nabigyan ng mga ibang trabaho sa mga kasama ko, sa mga family member ko as well. So wag po tayong manghinayang, no? Kapag po nagbibigay tayo kay Lloyd, hindi po sa halaga ng magkano yung binigay natin, kundi gaano kasaya yung puso natin sa pagbibigay natin sa Panginoon, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagmamahal po sa Kanya. Tayo po ngayon ay tumayo at manalangin. Ipag-pray po natin ang ating mga tithes and offerings. Thank you God, thank you Father, Lord. Salamat po Diyos sa mga salitang natanggap po namin ngayong gabi, Panginoon. For we are alive because of you, Jesus. Lord, ito pong nasa kamay namin ay aming inihahandog po sa inyo ang aming mga ikapu at ang aming mga offerings na nawa, Panginoon, dalangin namin na ito ay magamit sa gawain, Panginoon, sa ikakalawak ng iyong iglesia. Lord, pagpalain niyo po ang bawat kamay ng inyong mga anak na magbibigay. Kayo po ang patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, ang mga desire ng kanilang mga puso, Panginoon. I-provide niyo po, Panginoon, ang lahat ng needs nila in daily needs, oh God. Lahat po ng in financial, Lord, promotion sa mga nagtatrabaho, wisdom po sa mga estudyante. And Lord, kung ano man po yung nais ng mga puso nila, higit kanino man, kayo po ang may alam. Idinadalangin namin, Panginoon, na maging dapat po sa inyo, Panginoon, na mga ibibigay po namin. Kayo nga po, Lord, ang mag-bless sa bawat isa. We thank you, Jesus. We glorify your name. Amen.